Welcome guys sa bago nating video dito sa Buhay Probinsya at Buhay OFW. Ako nga pala si Diyos Dado Alaman, isang vlogger guys, ang malala. Welcome guys sa bago nating video guys. Subukin kong ipaliwanag sa inyo king insight o yung aking kunting alam guys about dyan sa ano ba tayo magpensyon, tayo mga OFW. Diba guys? Dito sa Pilipinas mayroon din silang mga pensyon guys. O yung gobyerno mayroong mga pensyon. O pwede din tayong magsarili natin guys na pension guys para sa akin. Subukan kong ipaliwanag sa inyo guys. I-try kong ipaliwanag sa inyo nang hindi ko na isusulat. Nang basic lang guys. Yun po yun guys. Okay guys, sana tapusin mo panoorin tong video na to guys. Dahil meron kang mapupulot na munting kalaman guys. Ma-inspire ka guys, ma-motivate. Ma-motivate ka para mag-take an action. Nasa action po guys. Naniwala pa ako guys. Nasa execution po ang tagumpay. Nasa action po guys. Ako nga pala si Diyos Dado Alaman guys. Dating OFW ngayon dito na sa Pilipinas. Andito na ako sa probinsya guys, oh. Nandiyo yung mga manok guys, oh. Yung mga ano ng manok, aso. Nandito ako sa probinsya guys. Isa lang akong simpleng vlogger guys. Isa lang akong simpleng vlogger na kumakain ng 3 beses isang araw. Wala akong trabaho ngayon guys kasi nagpapahinga ako guys eh. Umuwi ako guys nung December 6. Ngayon, anong buwan na ngayon? Abril, March. Wala pa akong trabaho guys kasi mayroon akong inasikaso guys, mayroon akong ginagawa guys na mahalaga guys, kaya hindi ko siya maiwan-iwan guys. Gusto ko pang bumalik sa abroad guys, pero hindi pa ako makabalik-balik guys. Yung ngayon guys, ang reason na mayroon pa akong importanteng mahalagang inasikaso yung pamilya natin. Yun po yung mahalaga guys, yung personal guys, yung family natin guys. Yun po yun guys. Okay guys, bago ko simulan yung ibabahagi sa inyo guys yung about sa paano tayo mag-pension guys, ng sarili nating pension guys. Para sa akin guys, kaya natin yan guys, tayong mga, lalo na tayong mga OFW guys. Paano tayo mag-pension ng sarili natin guys. Yung tinatalakay ko dati guys, mayroong expenses, emergency fund, mayroong sa savings fund, mayroon din tayo sa retirement fund guys. Yun po yung guys, yung ibabahagi ko guys para sa ating mga OFW guys. Yung kunting ibinabahagi ko guys, yung aking kunting kaalaman o insight guys. Para makakatulong ito guys sa karamihan sa atin guys, kasi ito po yung gumagana po ito guys eh. Itong 4 na ito na binabahagi ko dati guys, pero para mayroon tayong future pagtanda natin guys. Yun po yun guys. Okay guys, subukan kong ipaliwanag guys. Mahirap man siyang ipaliwanag guys, pero itry ko siya ng basic na paliwanag lang nang hindi isusulat guys. Dati guys, unang abroad ko guys ay sa Brunei guys. Hindi ko pa talaga alam yung about sa, ang pagkakaalam ko guys yung pension guys, para rin yan sa mga government dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam ko guys, yung pension guys, pwede tayong gagawa ng sarili nating pension guys. Yun po yun guys. Okay naman yung ano ko, yung abroad ko sa Brunei. Kasi yung kita okay naman din. Nakapundar-pundar ng kunti. Okay naman siya. Yung pangalawang abroad ko doon sa Phonepay. Okay naman din doon. Okay naman yung pag-abroad ko doon. Kumikita din naman ako. Pero hindi talaga sapat masyado yung aking kita. Sakto lang. Saktuhan lang siya. Okay din naman siya. Maganda din yung mga ano na doon. Malilibang ka. Maraming mga Filipino at marami ding tanawin. Magagandang tanawin. Yung nga lang, depende yan sa employer mo, sa pinipirmahan mo dito sa Pilipinas kung magkano yung pinipirmahan mo dapat. Bago tayo mag-abroad, yung pinipirmahan natin na salary or yung kontrata dapat nasa loob natin na kaya nating tanggapin. Kasi kung hindi natin kaya tanggapin, malulungkot tayo, lalo na ma-homesick tayo lalo. Magdagdag sa atin ng homesick. Malulungkot tayo kasi malaking bagay din po yung pira na o yung kontrata o yung sahod na pinipirmahan natin ay alam natin na makakasustain sa pangailangan natin sa pamilya, sarili natin. Much better din, medyo okay din, medyo mataas ng konti. Okay naman din doon guys. Sad news din doon guys sa Phonepay kasi umuwi ako ng 1 taon lang kasi namatay yung kapatid ko. Kaya umuwi ako ng 1 taon lang noon. Namatay yung kapatid ko. Namatay yung kapatid ko guys dahil sa aksidente at disgrasya guys. Na hindi maiwasan. Yun po yun guys. Yung disgrasya hindi talaga natin maiwasan. Kahit saan tayo guys. Kusang darating po yun guys. Yung aksidente o disgrasya guys. Kusang darating po yun. Hindi natin maiwasan po yun guys. Kaya mag-iingat na lang tayo. Kaya mag-iingat na lang tayo sa lahat ng oras guys. Sa lahat ng ating galaw. Kaya mag-iingat na lang tayo. At huwag natin kalimutang magdasal sa ating Panginoong Hesukristo guys. Nga nasa langit guys, na siyang may likha sa lahat ng ating bagay guys. Lahat siyang may gawa nito guys sa ating guys. Pangatlong abroad ko guys ay sa Guam guys. Maganda rin yung sa Guam guys. Maganda rin yung ano ko doon guys. Sa totoo lang, pasalamat din ako sa agency namin guys hanggang ngayon guys na tinulungan niya ako guys makapunta sa Guam guys. Hindi ko na lang sasabihin yung agency guys, shoutout kasi permission. Ano pa tayo ng permission sa kanila.
hihingi pa tayo ng permission kasi mahirap din na mag-shoutout lang ka ng mag-shoutout ng mga kumpanya din yan guys, malalaki, mahirap din. Ano din para sa akin, ask ako ng permission sa kanila bago ko i-shoutout. Ganda rin yung guys, yung Guam guys, maganda rin yung sahod doon, okay naman. Masarap din sa pakiramdam pag nakatanggap ka ng okay na sahod guys, medyo malaking sahod, masarap din sa pakiramdam guys. Yun po yun guys. Okay guys, tatalakayin natin yung about sa pension guys, na basic lang guys. Susubukan kong tatalakayin guys sa mga hindi magaling ako magtatalakay dyan guys, o hindi ako magaling magsalita. Hanggang ngayon, medyo pa talo-talo ako, pasensya na ako guys. Pero para ito sa mga ano guys, ibabahagi ko para sa mga OFW kasi marami rin ngayong magagaling na guys na OFW na successful na sila guys, na hindi nila kayang ibabahagi yung ano nila guys, yung kanilang galing o kanilang karanasan. Kasi nga guys, nahiya rin po sila sa lalo na sa public speaking o pag-vlogging. Kaya nahiya nilang i-share yung kanilang success o kanilang alam dati sa pag-OFW, kung paano sila nagtagumpay sa pagiging OFW. Kaya ako ngayon guys, nagsisimula pa lang akong gagawa ng ano guys, gagawa tayo ng action guys para sa tagumpay guys. Ibabahagi ko na guys yung kunting alam ko guys, ang about sa pwede ba tayo magpensyon, tayong mga OFW guys. Para sa akin guys, pwede tayo magpensyon guys, tayong mga OFW ng sarili natin. Pwede tayo magpensyon dyan na sarili natin. Yun po yung basic lang guys na para sa akin guys. Kasi kung ang Pilipinas guys, meron sila mga pension pag retire nila o pagtanda nila guys. Para sa akin guys, basic lang guys, tayo mga OFW, lalo na tayo mga OFW. Paano tayo magka-pension? Wala akong ballpen guys, wala akong papel, pero paano ba tayo magka-pension? Para sa akin, basic lang yan guys. Halimbawa, i-hit mo yung gusto mo magka-pension ng 15k a month, 20k a month, 30k a month, 40k a month, 50k a month, or 100k more than na magka-pension. Okay guys. Pwede tayo dyan guys, para sa akin guys, na magka-pension guys. O 200,000 a month ba dyan? Pero suntok sa buwanan guys, yung malaki masyado guys. Ang alam ko guys, pwede ka mag-pension tayo dito guys sa sarili natin guys na pension. Maghuhulog sa sariling pension natin guys, lalo na tayo mga OFW, ng 10,000 a month or 30,000 a month, 40,000 a month. Yung ano na lang guys, subukan kong explain yung 50,000 a month. O yung ano na lang guys, yung 30,000 a month na maggusto tayo mag-pension guys. Subukan kong i-explain sa inyo guys, yung aking kunting kaalaman yan guys, kunting insight o alam dyan guys about sa pension, paano pension sa sarili natin guys. Kasi OFW tayo guys eh. Paano ba tayo mag-pension guys? Bukod sa sinasabi na bahagi ko dati guys na retirement fee, savings fund, emergency fund, savings fund, expenses. Bukod pa dun guys yung binabahagi guys, pwede rin tayo mag-pension na sarili natin guys. Halimbawa, 20,000 a month na lang guys. Wala lahat akong ano guys, bullpen. Basic lang guys, wala akong ano. Basic lang yung sasabihin ko guys na napaka-basic lang talaga siya guys. Halimbawa, gusto natin mag-pension ng 20,000 a month. Yung 20,000 a month guys, na pension natin. Halimbawa, gusto natin mag-pension guys ng talaga guys ng 30 years na wala tayong trabaho. Pero mabuhay pa tayo dyan guys ng 30 years. 20 years na lang guys, mabuhay pa tayo ng 20 years. Gusto natin mag-pension ng 20k a month. Kung pwede guys, 10k na lang a month guys. O para sa mga ano na lang. O kaya 5k. Ipapalagay natin guys, 20k a month na lang guys. Na po maaari. Pwede tayo mag-pension guys dito sa Pilipinas guys. So, pag uwi natin, tayo mga OFW. O kahit dito naman sa Pilipinas, pwede rin. Pero mostly sa Pilipinas, maraming mga pension dito, lalo na sa mga with respect naman sa ating gobyerno, pensionado yun sila lahat guys, automatic yan guys. Pero tayo rin, pwede rin natin gagawa ng sarili nating pension kasi hindi tayo nagtrabaho sa gobyerno eh. Kaya, gagawa tayo ng sarili nating pension. Yun po yun guys, yung 10k guys, i-divide mo guys, basic lang guys. Nabubuhay tayo ng kung kaya pa nating mabuhay guys ng, halimbawa, nag-edad tayo ng 50. Wala namang problema sa edad mo ron. O much better 40 or 30 ka pa na OFW. Basta para sa akin guys, basic lang, paghahandaan natin yung 30 years o 20 years na lang. Paghahandaan natin yung 20 years. Yung 20 years na yan, na magkakapensyon ka ng 20,000. Buwan-buwan yun guys. Kaya yung 20k na yun, i-times mo yan sa 12 sa isang taon. Yung isang taon naman guys, i-times naman natin siya sa 20 years na mabubuhay pa tayo guys. Yun po yun guys, yung resulta nun guys, yun po yung target mo, i-hit mo, na makuha mo yun guys kung ilang milyon yun.
Kung ikaw isang OFW, sigurado guys, milyon yun guys. Yun lang yung guys. Kung nag-OFW ka man ngayon, pa-retire ka na ng OFW, wala namang pa-retire sa OFW. Kumbaga for good yung iba. Hindi naman lahat to guys. Pero yung sa mga basic lang to guys na kagaya ko, yung mga OFW talaga iba, talagang mayroon ding nag-for good na sila. Okay guys, yun po yun guys. Ngayon, yung resulta nun guys, kailangan i-hit natin nun guys. I-hit natin yun, yung resulta nun. Yung resulta nun guys, pagsikapan natin na ma-hit natin yun. Lalo na kung pabor ito guys sa mga malaking sahod din. Pero yung mga maliliit lang, pwede naman yun guys. Kaya naman i-hit yun. Adjust tayo, 5K aman. Bukod pa yung pension sa is natin guys ha. Kung nag-self-employed man tayo dito sa Pilipinas, the best yun guys. Pero para sa akin guys, pwede rin tayo mag-pension guys ng sarili natin. Lalo na yung mga walang is pa guys na OFW. Kasi mayroon talaga ngayon, hindi man ako kakamali guys. Marami pa rin OFW guys na walang is guys. Hindi sila naghulog ng kanilang is guys. Ako guys, mayroon din, naghulog rin ako guys. Pero hindi ko naman inasahan din yun guys. Basta naghulog lang ako guys. Pero para sa akin guys, paano tayo magkaka-pension guys? Yun po yun guys yung binahagi ko guys. At gagawin ko rin yun guys. Gagawin ko rin kahit 5K lang guys or 10K na pension. Bukod yung is guys. Bukod pa yung is. Yung is guys, na mga walang is, pwede rin kayo guys mga OFW na mag self-employed kayo guys. Okay guys, kaya ko binabahagi itong video na to guys dahil yung iba guys ay hindi nakapaghulog ng is guys. Kaya ko binabahagi itong video na to kung paano tayo paano rin tayo kahit may is ka man, pwede tayong mag-pension guys sarili natin. Yun po yung plan guys na basic na plan. Hindi ko na lista yun guys kasi basic lang eh. Yun po yun guys. Yun po guys yung basic lang guys para sa akin guys na paano tayo magkaka-pension guys. Lalo na sa mga OFW na hindi naghulog ng kanilang is. Yun po yun guys. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng video na to guys. Samahan niyo ako sa mga aking mga video guys dahil mayroon pa akong i-upload ng mga video guys. Lalo na sa ating mga OFW journey. Ako nga pala si Diosdado Alaman guys, ni dito sa probinsya guys. So probinsya tong background natin guys, sa probinsya na mahirap lang, kumakain na lang 3 times a day pero may pangarap. Yun po yun guys. Malaki rin yung pangarap ko pero hindi naman suntok sa buwan. Ibigay man ni Lord, okay lang. Kung hindi, okay lang. Pero hit lang tayo magsimula. Okay na sa akin din yung tagumpay na good na wala nang problema. Okay rin guys. Pero mas better din yung makatulong tayo guys. Yung mayroon pa tayong may amba guys. Yun po yun guys. Makakatulong pa tayo, mas better din yun guys. Marami pa tayong matulungan. Yun po yun, yung sinasabi ko guys na value. Yung pera guys ay nawawala lang yan. Okay guys, huwag ka mag-alala guys kung ikaw ay walang is ngayon guys. Na may edad na rin guys. 55 man o sa mga ganyan guys. Yun po yung i-hit guys. Alam ko guys, malaking sahod natin eh. Malaking sahod nyo. Yung binabahagi ko ngayon guys. Gawin lang natin to. Basic lang to guys pero alam ko guys, gumagana to ito guys para hindi tayo maghihirap tayo mga OFW kasi lalo na ngayong nagkaedad na tayo, pag uwi natin sa Pilipinas, meron tayong makukuha guys. Buwan-buwan. Much better guys kung lakihan pa natin ng konti nun. Okay guys, mayroon pala tayong group guys. Mayroon akong group guys na heavy equipment operator guys. Para sa mga heavy equipment operator guys na para sa mga gustong matuto mag-operate ng mga equipment guys, mga heavy equipment, lalo na yung mga baguhan. Pwede kayong mag-join guys dito sa ating HE Malupit Group guys. Pwede tayong mag-join Heavy Equipment Operator Malupit Group para matuto yung iba or kahit yung mga magagaling guys. Para sa lahat to guys yung HE Malupit Group para lapagan ng mga experience para matulungan din natin yung iba guys. Mas mahalaga makatulong guys kaysa mas masayang makatulong guys kaysa sarili lang natin. Yun po yun guys. Masaya sa pakiramdam guys. Hindi pera po ang kasiyahan guys kundi tulong. Yun po yun para sa akin guys. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng video na to guys. Kung nagustuhan mo itong video na to guys, pwede mo akong i-like, comment, and share sa ating video para ma-notify ka sa mga bago ng mating video. Pwede mo rin akong subscribe guys sa aking YouTube channel bilang pasasalamat na rin guys na nagbabahagi sa inyo, nabahagi ko yung aking kunting kaalaman o kunting diskarte guys, lalo sa mga OFW o para sa lahat guys. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng video na to guys. Hanggang sa susunod guys. I love you guys. See you my next video.